Hindi nakinig ang Iran. Paulit-ulit na binalaan ng United States ang Iran na may malaking mangyayari kung hindi ito susunod. At ngayon, malapit nang mangyari ang malaking iyon. Makasaysayang armada ng United States ang nagtipon sa paligid ng Iran kasabay ng walang katulad na deployment ng mga carrier. Malapit nang tamaan ng matindi ang Iran at pakiramdam ay malapit nang sumiklab ang digmaan. Kung sumiklab ang digmaan, may plano ang United States para siguradong sila ang mananalo. Pag-uusapan natin ang planong yan mamaya sa video. Una, ang pagpapadala ng hukbong dagat. Noong Pebrero 12 iniulat ng The New York Times na ipapadala ng United States ang aircraft carrier USS Gerald R. Ford at mga escort ships mula Caribbean patungong gitnang silangan. Hindi ito magiging maikling pananatili. Inaasahan ng United States na babalik ang USS Gerald R. Ford sa home port nito sa Abril o Mayo dahil sasama ang barko sa isa pa, ang USS Abraham Lincoln. Kung pamilyar sa iyo ang carrier na iyon, ito ay dahil ipinadala ito ng United States kasama ang carrier strike group nito sa Golpo ng Persia ilang linggo na ang nakalipas bilang bahagi ng pressure campaign laban sa namumunong rehimen ng Iran. Pinalalakas pa ang kampanya at nagpapadala ng mensahe ang United States sa pamamagitan ng USS Gerald R. Ford. Dalawa ang ibig sabihin ng mensaheng iyon. Narito ang lakas na may kasamang karanasan. Ayon sa Military Times, ang USS Gerald R. Ford, ang carrier na ginamit sa biglaang pagsalakay ng Amerika noong ineror sa Venezuela na nagbunga ng pagkakahuli kay dating Pangulo at di umano'y diktador Nicolas Maduro. Ipinapahiwatig nito na posibleng mga eroplanong mula sa carrier ang nagsagawa ng mga pag-ataking shock and awe sa Venezuela. Dahilan ng pagkakahuli kay Maduro, isang bagay na dapat ikabahala ng Iran. Kamakailan lang lumahok sa labanan ang mga tripulante ng carrier at escort. Kaya sanay, handa, at alam na nila ang gagawin kapag inutusan ng United States na umatake. Ngayon, pag-usapan natin ang kapangyarihan na mas nakakabahala para sa rehimen ng Iran kaysa sa naranasan ng tripulante ng USS Gerald R. Ford. Ibinahagi ni Max Afterburner ang buod ng lakas militar ng United States ship Gerald R. Ford sa kanyang video tungkol sa bagong hakbang ng Amerika. Walang F-35 sa carrier, sabi ni Afterburner. Hindi naman kailangan. May sapat na F-35 ang United States ship Abraham Lincoln, ngunit F-18 at E-18G Growler lang ang iniaalok ng United States ship Gerald R. Ford para sa lakas nito. Matinding kombinasyon ng strike airframe at electronic warfare aircraft. Ang huli ang susi sa pagpigil sa drone saturation strategy ng Iran na malalaman ko pa sa ilang minuto. Ang lahat ng ito ay nagre-resulta sa mas malaking air power para sa United States sa isang rehiyon ng mundo, kung saan aktibo itong nagsisikap na magdulot ng pagbabago. Ang pagsasama ng kakayahan sa Abraham Lincoln sa Persian Gulf ay nagpapataas ng sortie generation rate, 33%. Mas mataas ang sortie generation, kaya mas maraming eroplano ang lumilipad mula sa deck ng United States ship Ford. Ayon kay Afterburner, malamang United States ship Abraham Lincoln ang unang mangunguna sa airstrike laban sa Iran, pero ang USS Gerald R. Ford mahalaga ito sa paglipat mula shock and awe campaign tungo sa tuloy-tuloy na digmaan para pahinain ang air defenses at military command ng Iran. Ayon sa BBC, mahalaga ang dagdag na deployment ng carrier na ito. Kahit mukhang naghahanda ang United States ng ginawa nila sa Venezuela para sa Iran, may mga salik na pwedeng magbago sa sitwasyon. Mas malakas ang militar ng Iran kaysa Venezuela noon. Dapat ding isaalang-alang ng United States ang mga alalahanin ng mga kaalyado nito sa gitnang silangan tulad ng Qatar, Jordan, Israel at Bahrain. Bahagi ang mga ito ng network ng kasunduan ng US at lahat ay nag-aalala sa posibleng pagganti ng Iran. Ang pagdating ng USS Gerald R. Ford sa Golpo ng Persia ay nagpapakita na dinodoble ng United States ang lakas militar para mabilis tapusin ang labanan. Maaaring hindi makuha ng US ang partikular na kagustuhang iyon. Bago natin talakayin iyan at ang nakakagulat na plano ng pag-atake na binuo ng US, kailangan muna nating tingnan kung bakit gumawa ng hakbang ang United States na nagpapahiwatig na malapit nang sumiklab ang digmaan laban sa Iran. Ang sagot ay simpleng mga kahihinatnan. Ang United States at Iran ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon tungkol sa isang kasunduang nuklear na sinusubukan ipatupad ng US upang pigilan ang mga pagsisikap ng rehimen ng Iran na gumawa ng mga sandatang nuklear. Nagbabala si Pangulong Donald Trump ng US sa Iran noong Pebrero 12. Nahaharapin nito ang galit ng Amerika kung tatanggi sa kasunduan. Kailangan nating makipagkasundo dahil magiging napaka-traumatic kung hindi. Ayoko nito, pero dapat tayong magkasundo. Ayon sa ulat ng France 24,
Pensabat, sinabi ng Pangulo ng US magiging napaka-traumatic para sa Iran kung hindi sila makikipagkasundo. Iniulat ng outlet na pinag-iisipan ni Trump magpadala ng isa pang aircraft carrier sa Golpo ng Persia kung hindi umusad agad ang mga bagay ayon sa gusto niya. Malinaw na dumating na ang oras at ang susunod na mangyayari ay tinawag ni Trump na ikalawang yugto. Naghahanda na rin ang US para sa tila pag-atake sa Iran. Noong Pebrero 15 iniulat ng The Times of Israel na sinabi ni Trump kay punong ministro Benjamin Netanyahu na susuportahan ng Amerika ang Israel kung atakihin nito ang Iran matapos mabigo ang pag-uusap ng US at Iran. Nagdududa si Netanyahu na magkakaroon ng kasunduan o na susundin ito ng rehimen ng Iran. Hindi ko itinatago ang aking pagdududa sa kasunduan sa Iran dahil tanging tiyak lang sa Iran ay ang kanilang pagsisinungaling at pandaraya. Nagpahayag ang punong ministro ng Israel sa komperensya ng mga pinuno ng Amerikanong Organisasyong Hudyo. Kaya mukhang sabik kumilos ang Israel at papalapit na rin sa ganitong posisyon ang United States. Iyan ay dahil, gaya ng nabanggit natin, may mga kahihinatnan ang mga kilos ng rehimen ng Iran. At sa ngayon, mukhang ipinapakita ng mga kilos na iyon na anuman ang nangyayari sa mga pag-uusap tungkol sa nuklear ay hindi umaabot o hindi nagkakaroon ng epekto. Iran ay patuloy sa paggawa ng ballistic missile na posibleng magdala ng nuclear warhead kung magtagumpay silang makabuo nito. Ayon kay Afterburner, umangat ang ballistic missile program ng Iran habang may mga pag-uusap. At umabot na ito sa puntong nakagawa na sila ng hanggang 2,000 ballistic missile. Sa ulat ng The New York Times noong Pebrero 6 makikita sa satellite imagery ang naturang bagay. Mabilis na inayos ng Iran ang ilang pasilidad ng ballistic missile na nasira ng United States noong Operasyon Midnight Hammer 2025 na nagpapakitang plano nilang gamitin muli ang mga ito. Hindi ito kilos ng bansang seryosong tinatrato ang usapang nuclear at napansin ito ng United States. Ipinapakita ng hindi pantay na bilis ng muling pagtatayo ang prioridad ng militar ng Iran habang nagpapalakas ng puwersa ang Estados Unidos at pinag-iisipan ni Pangulong Trump ang bagong aksyong militar. Sabi ng The New York Times, kung umatake ang United States, posibleng gumanti ang Iran gamit ang ballistic missile laban sa Israel at mga pasilidad ng Estados Unidos sa rehiyon. Hindi lang sa nuclear matigas ang Iran. May tugon ito sa mga protesta para sa pagpapalit ng rehimen na yumanig sa bansa mula sa huling bahagi ng 2025 at marahas na pinatigil nina Ali Khamenei at ng kanyang mga panatikong kasamahan. Naalala mo sigurong nagbanta si Trump na gaganti sa Iran kung may mapapatay sa mga protesta. Nagbabala si Trump ng matinding aksyon kung bibitayin ng Iran ang bilanggo. Ayon sa BBC noong Enero 14, dumating ang bantang ito noong pinaniniwala ang mahigit 2,000 at 400 katao na ang napatay ng rehimen ni Khamenei. At mas mataas pa ngayon ang bilang ayon sa Iran International. Ayon sa mga dokumentong nirepaso ng editorial board, mahigit 36,000 at 500 Iranians ang napatay nang simulan ng rehimen ni Khamenei ang malawakang pagsupil noong Enero 8 hanggang ika-9. Bago pa banta ni Trump, ipinapakita nitong mahigit 15 beses mas maraming namatay sa protesta kaysa sa unang tantya hanggang Enero 14. Ito ay matinding pagsuway sa banta ng United States at posibleng mas marami pang namatay mula noon. Para sa akin, parang hinahamon ng Iran ang United States na umatake base sa mga pahayag mula sa Iran. Ayon kay Afterburner, habang nagkokomento sa pagdurog ni Khamenei sa mga protestang nagbantang magpatalsik sa kanya, ang sagot na iyan ay iniisip ng buong United States, pati na ang pagsuway sa nuclear. Bukod pa rito, hindi rin nakakatulong ang IRGC ng Iran kung gusto mong pag-usapan ang pagsuway. Isang maikling clip mula sa India Eye News sa X ang nagpapakita ng itsura nito na nagtipon sa mukhang kinonvert na container ship. Sumisigaw ng kamatayan sa Amerika ang IRGC members bilang pagpapakita ng kahandaang lumaban. Ang palabas bang ito ay isang seryosong panawagan sa digmaan? Parang nasa gitna, mahirap sabihin. Mukhang ipinapakita ng IRGC ang kanilang malaking barko, gaya ng ipinapakita sa aerial view habang nagmamartsa at sabay-sabay sumisigaw ang mga miyembro sa deck. Nagpapahiwatig ang Iran na hindi ito aatras. Nagpadala ang United States ng isa pang aircraft carrier sa Golpo ng Persia bilang tugon. Bago natin talakayin ang gagawin ng mga carrier,
Maaaring tanungin mo kung bakit kailangan ng United States ng dalawang dambuhalang warship na may eroplano sa simula ng labanan. Walang anumang maihahalintulad ang Iran sa hukbong dagat, pero may dahilan kung bakit sasamahan ng USS Gerald R. Ford ang USS Abraham Lincoln. Hindi lang ito tungkol sa pagpapataas ng banta ng pag-atake ng Amerika, kundi para rin masigurong hindi makakagawa ng malaking pinsala ang Iran. Sabi ni Afterburner, malamang gagamitin ng Iran ang asymmetric playbook kung mauwi ito sa digmaan kontra United States. May layered at integrated air defenses pa rin ang bansa, tulad ng S-300 at S-400 batteries na binili mula Russia. Gumagawa ang Iran ng napakaraming Shahid attack drones, pati na rin mga decoy, na lahat ay gagamitin nila para subukang lituhin ang depensa ng mga carrier na nagho-host ng mga eroplano. Gagamitin ng United States sa electronic warfare attacks. May jamming equipment din ang Iran, pati mga sandatang pwedeng gamitin laban sa 4th generation fighter jets, tulad ng mga F-18, dinala ng USS Gerald R. Ford sa laban. Tulad ng binanggit din ng WIO News, susubukan ng Iran na gamitin ang kanilang asymmetric tactics para hadlangan ang pagpasok ng mga barkong pandigma ng United States, lalo na sa makikitid na tubig gaya ng Kipot ng Hormuz na kontrolado ng Iran. Isama pa ang mga proxy tulad ng mga Houthi at ang kanilang mga swarm ng drone, pati na rin ang mga proxy fighters na gumagamit ng mabilis na bangka bilang panggulo. Makakakuha ka ng estratehiyang mahirap pigilan ng isang carrier at strike escort, pero mas madali pag dalawa ang carrier. Sa Golpo ng Persia, kailangan ng Iran na hatiin ang resources nila. Nagbubunga ito ng dalawang sitwasyon. Una, maaaring ituon ng Iran ang lakas sa isang carrier, kaya malaya ang isa pa na umatake, o kaya naman ay hahatiin nila ang kanilang asymmetric attack na nagpapadali para sa mga United States carrier na depensahan ang kanilang sarili at pagkatapos ay magsagawa ng kanilang mga pag-atake. Naniniwala ang Iran na may estratehiya ito laban sa mga carrier kahit wala itong barkong pandigma na kayang tumapat sa lakas ng carrier at mga escort nito. Dapat mag-ingat ang United States sa asymmetric na paraan dahil ang sobrang kumpiyansa ay maaaring makasira agad sa kanilang pagsisikap sa digmaan gamit ang dalawang carrier. Ipinahayag ng United States sa Iran na mabilis at malakas itong lalaban habang nagtatanggol sa inaasahang tugon ng Iran. Dahil dito, napupunta tayo sa ilang beses na nating nabanggit sa video. Ang nakakagulat na plano ng Amerika sa pag-atake. Magdadagdag ng shock and awe ang mga planong ito, gaya ng Operation Midnight Hammer na tumutok sa pagpigil sa nuclear na ambisyon ng Iran. Pero marahil ang pinaka-nakakagulat sa plano ng pag-atake ng United States ay ang paghahanda ng bansa para sa isang kampanya na tatagal ng ilang linggo laban sa Iran. Nagpapahiwatig din ito ng kahandaang buwagin ang buong rehimen kung kailangan. Iniulat ng Reuters ang planong ito noong Pebrero 13, ayon sa dalawang hindi pinangalanang opisyal ng United States. Ang susunod na mangyayari para sa Iran ay magiging mas seryosong labanan laban sa United States kaysa sa anumang nakita na noon. Hindi ito gaya ng isang beses na atake tulad ng Operation Midnight Hammer. Ang dalawang aircraft carrier sa Persian Gulf ay nagpapakitang tuloy-tuloy ang operasyon ng United States. Mas komplikado ang pagpaplano ng operasyong ito, ayon sa mga opisyal ng United States sa Reuters. At kasama rito ang pag-atake sa mga pasilidad ng seguridad at estado ng Iran, bukod pa sa mas maraming pag-atake laban sa infrastruktura ng seguridad ng bansa. Ang tila hindi malamang mangyari ay ang pagtatangkang gawin ng United States, ang katulad ng ginawa nila sa Venezuela. Ipinapakita ng makabagong diplomasya ito. Karaniwan namang tutol si Trump sa pagpapadala ng ground troops sa Iran, pero sinabi ng White House na tinitingnan niya lahat ng opsyon. May maliit at malabong posibilidad na magpadala ng ground forces sa Iran. Sa unang mga linggo, siguradong magkakaroon ng serye ng strike mula sa mga carrier para sirain ang pangunahing infrastruktura militar ng Iran at mga sundalong gumagamit nito. Ayon kay Max Afterburner, kumpleto na ang kailangan ng United States gamit ang USS Gerald R. Ford at USS Abraham Lincoln para sa mga layunin nito. Ganito raw maaaring magmukha ang digmaan, ayon kay Afterburner. Ayon sa kanya, ang simula ng palabas ay ang mga F-35 sa USS Abraham Lincoln. Ang mga 5th generation fighter na ito, stealthy at kayang umabot ng Mach 1.6, ay dinisenyo para sa malalalim na pag-atake sa matitibay na target, kabilang ang mga protektado ng air defenses na maaring makadetect ng ibang American airframes. Ang mga underground nuclear site ng Iran ang malinaw na target, gaya ng Operation Midnight Hammer. Ang mga F-35 ay susuportahan ng mga F-18 mula sa USS Gerald R. Ford, kayang magsagawa ng missile at bombing campaigns ng multi-role fighter na ito.
kaya mas madali silang makita ng air defense. Malamang magsasagawa sila ng close air support. Siguro sa bombing run kasama ang F-35. Maaari din silang magsilbing komunikasyon para sa Special Operations Team sa lupa kung magpapadala ang United States ng ganoon. Idagdag pa ang 500-pound na bomba at anti-drone rocket. Makakakuha ka ng malakas na kombinasyon ng atake at depensa mula sa F-18. Sa dalawang aircraft carrier, sunod-sunod na sorties ang kayang ilunsad ng United States ayon kay Afterburner. Kaya ang malamang na makikita natin ay ang mga F-35. Nawawasakin ang mga layer ng air defense ng Iran na magbubukas naman ng mga koridor para mapakinabangan ng mga F-18. Idagdag pa ang Tomahawk cruise missile na kayang ilunsad ng mga warship sa strike groups ng dalawang United States carrier ayon kay Afterburner. Dahil dito, malakas ang firepower at mahihirapan ang Iran na tapatan ito. May surveillance capability ang United States dahil sa E-2D Hawkeye sa kanilang mga carrier. Sabi ng United States Naval Air Systems Command, ang mga eroplanong ito ay may pinaka-advanced na airborne radar sa mundo. Ibig sabihin, matutulungan nila sa pag-coordinate ng strike ng F-35 at F-18. Mahalaga rin ang mga Hawkeye bilang mga gamit sa depensa, lalo na kapag pinagsama sa mga Growler na nabanggit natin kanina. Halimbawa, nakita ng E-2D Hawkeye ang 30 mabilis na bangka at 60 mababang lipad na drone na papalapit mula sa iba't ibang direksyon sa bilis na 50 milya bawat oras. Ayon kay Afterburner, sinusubukan nilang palibutan ang mga carrier at dagsain ang mga escort. Sa puntong ito, ang mga Growler na nasa ere ay gagamit ng kanilang jamming para guluhin ang buong grupo, na parang sinusubukan nilang pabagsakin ang lahat ng drone na ito. Ang dalawang grupo ng carrier ay bumubuo ng isang komprehensibong plano ng digmaan ng United States. Siyempre, susubukan ng Iran na gumanti hindi lang gamit ang mga drone swarm at iba pang asymmetric na taktika na ginagamit nila laban sa mga carrier. Susubukan din ng Iran na atakihin ang mga base ng United States sa mga bansa sa gitnang silangan. Gaya ng nabanggit, binigyang diin ni Afterburner. Nagbanta ang IRGC na atakihin ang mga base, kaya dapat seryosohin ito ng United States. Iniulat ng dahil na ang Foreign Minister ng Iran, si Abbas Araghchi, ay nagbanta rin ng pareho sa isang panayam sa Al Jazeera noong unang bahagi ng Pebrero, kung saan sinabi niya, "Sa tingin ko, malinaw na inaatake kami ng United States dahil wala kaming kakayahan umatake sa teritoryo nila. Base ng United States sa rehiyon ang kailangan naming targetin. Sa kasamaang palad, nakakalat sa rehiyon ang mga base ng United States. May dalawang problema sa paraan ng Iran dito. Una, tulad ng sabi ni Afterburner, may depensa lahat ng tinutukoy na base ng United States. Oo, posible pa ring tamaan ng Iran ang mga ito, lalo na kung magpapadala sila ng swarm ng missile at drone. Bawat drone na pinapadala sa base ay hindi na makakaatake sa United States carrier sa Golpo ng Persia. Ito ulit ang paghahati ng resources na napag-usapan natin. Pangalawa, kalamangan ng Iran ang kakayahang maglunsad ng sunod-sunod na ballistic missile mula malayo, tulad ng ginawa nila laban sa Israel nang walang takot sa kaparusahan. Sa kaso ng mga base ng Amerika wala sa Iran, ang opsyong iyon. Oo, maaaring tamaan ng Iran ang mga base, pero dahil may dalawang aircraft carrier, ang Amerika malapit, siguradong mabilis ang tugon ng Amerika. Mas malaki rin ang pinsalang matatamo ng Iran kaysa sa kayang gawin nila sa mga base. Kahit mayabang, alam ng gobyerno ng Iran na masama ang kalagayan ng bansa kahit hindi nila aminin. At nagsisimula na tayong makakuha ng mga palatandaan na tahimik na sinusubukan ng Iran na pigilan ang isang digmaan na tila malapit ng mangyari. Alam yon ng Iran. Ang pagdating ng USS Gerald R. Ford sa Golpo ng Persia ay nagbibigay ng kalamangan sa Amerika. Ibig sabihin nito, magkakaroon ang Amerika ng higit pa sa sapat na lakas militar para tuparin ang mga banta ni Trump. Kung nanaisin nila, ginagamit din ni Trump ang kalamangan na iyon. Dahil kamakailan lang ay sinabi niya na mukhang iyon ang pinakamainam na maaaring mangyari. Nang tanungin siya kung gusto ba niyang magkaroon ng pagbabago ng pamahalaan sa Iran. Kapansin-pansin na ang lahat ng ito ay nagaganap sa bisperas ng panibagong mga pag-uusap tungkol sa nuklear na nakatakdang ganapin sa Pebrero 17. Ang mga sugo ng Amerika na sina Jared Kushner at Steve Witkoff ay lalahok sa mga pag-uusap na iyon, nagaganapin sa Geneva. Patuloy pa rin ang hangarin ng Amerika na magkaroon ng kasunduan kahit mahirap ito. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, dito pumapasok ang banayad na pahiwatig mula sa Iran. Ayon sa ulat ng BBC noong Pebrero 15, sinabi ng Deputy Foreign Minister ng Iran na si Majid Takht Ravanchi na nasa Amerika na ang bola upang patunayan na gusto nilang makipagkasundo. Dagdag pa niya na kung sila ay tapat, sigurado akong mapupunta tayo sa landas ng isang kasunduan. Isa ba itong panibagong kasinungalingan mula sa rehimen ng Iran?
O ito ba ay isang senyales na ang paglalayag ng USS Gerald R. Ford ay nagkaroon ng inaasahang epekto? Malalaman natin sa Pebrero 17. Mas mainam para sa Iran na magkaayos sila. Dahil kung hindi, malamang na tuluyang masira ang rehimen nila sa kamay ng Amerika. Kakaiba ang plano ng digmaan ng Amerika na may kaugnayan kay Vladimir Putin at sa kanyang pagnanais ng ganap na kapangyarihan. Maaari mong malaman pa ang tungkol sa kung ano ang magiging epekto ng digmaan sa Iran para kay Vladimir Putin sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para mapanood ang mga susunod habang tumitindi ang tensyon ng Estados Unidos at Iran. Salamat sa panonood.